Bahagyang yumuko si Dang Tang bilang pagbati, naging bastos ako kanina. Ako si Dang Tang mula sa pamilya Dang ng Sichuan. Itinaas ni Chung Mayang ang kanyang boses at sarkastikong sinabi, Pamilya Tang. Iyon ba ang pamilya Tang ng Sichuan? Hindi, ang pamilya Tang na kilala namin ay isang edukadong grupo ng mga tao na marunong gumalang. Paano makakapasok ang isang edukadong grupo ng mga tao sa bahay ng ibang tao sa hating gabi? Nagdedemand na ibigay sila. Damn it! Ang pamilya Tang na kilala ko ay malamang patay na, pinalitan ng ibang angkan. Para hindi siya makapagpatuloy sa pagsasalita, malakas siyang sinampal ni Yun Jong sa mukha at sumigaw, napakadumi ng bibig mo dyan. Nagpaumanhin si Baekchun para sa kanila, nakita na namin ang seremonya, ako si Baekchun ng Hua Sect. Nagulat si Dang Tang, Baekchun. Isa ka bang Hoan Sword? Kung gayon, ikaw ang nakatalo sa Sword Dragon ng martial arts. Mapagpakumbabang sumagot si Baekchun, masyadong maraming papuri, pero ako nga ang tinatawag sa palayaw na iyon. Lihim na natuwa si Dang Tang, sa wakas, may makakausap na ako. Sinabi niya, malamang narinig mo na ang lahat mula sa likod, kaya hindi ko na uulitin ng masyadong mahaba. Maraming bagay na may kinalaman kay Mr. Xiao at sa Tang Sect, kaya gusto ko lang kumpirmahin kung ano ang natutunan mo mula sa Hua Sect, dito mismo. Tawagin mo ang master dito, iyon lang ang gusto ko. Hindi napigilan ni Baekchun ang pagkunot ng noo at tahimik na sinuri ang sitwasyon. Kahit hindi sila royalty, gustong umasta ang royal family at Sichuan na parang mga hari. Kumakalat ang chismis na pinamumunuan ng pamilya Tang ng Sichuan ang lungsod na ito na parang mga hari, totoo nga iyon. Kung padalos-dalos akong iiwas, malamang magbabayad ng malaki ang Forces Chamber of Commerce at si Joe Gul. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Joe Gul. Kapatid, itinaas niya ang kanyang mga mata, lumabas siya at nagmungkahi, magpapakita ako. Nagtakang nagtanong si Baekchun, Little Masterpiece, ito na ba ang katapusan? Medyo lumakas ang boses niya, tinakpan niya ang kanyang bibig at lumapit para magtanong ng mahina, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ipinaliwanag ni Joe Gul, ito ang patakaran ng mga taong nakatira sa kapital, at nangyari ito dahil sa reputasyon ng Hua Sect. Ayaw nilang makatakas ang makapangyarihang pamilya sa kapital sa kontrol ng royal family. Kung hahayaan nila ako, pwede ring pumunta ang mga anak ng ibang pamilya sa mga sikat na sekta sa labas para mag-aral at makatakas sa kontrol ng royal family. Kaya gusto nila tayong ipahiya sa ganitong paraan para alisin ang binhi mula sa simula. Kahit sabihin mong naririnig mo yun, ito ang patakaran ng Sichuan, patakaran din ng Tang Sect. Medyo iba ang mga bagay dito kaysa sa ibang lugar. Kung makikialam ang Hua Sect sa usaping ito, mas lalong magiging komplikado ang mga bagay. Ipagkatiwala mo sa akin ang usaping ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Baekchun, nag-iisip. Bigla siyang humakbang pasulong at sinabi, okay, hintayin mo ako sandali. Tumango si Joe Gul. Bumaba si Baekchun, humarap sa tatlong lalaki ng Tang Sect, at sinabi, gusto kong makita kung paano nyo balak i-verify ang master ko. Ngumiti si Dang Tang at sumagot, masyadong maraming tanong, hindi ba halata? Anong ibang paraan ang meron para i-verify ng isang martial artist ang isa pang martial artist? Siyempre, kailangan nating maglaban mismo. Nagtanong si Baekchun, ibig sabihin, gusto niyong i-verify ang lakas ni Chok Kiat, ang second young master ng Forces Chamber of Commerce at disipulo rin ng Hua Sect, tapos ipapahayag iyon sa mga tao sa kapital. Kaya humiling siyang makipagkita sa master. Sumagot si Dang Tang, tama iyan. Usapin ito ng pamilya Tang ng Sichuan, hindi namin papayagan ang anumang pakikialam. Siyempre, wala kaming intensyon na makialam sa usapin ng pamilya Tang ng Sichuan, may maliit lang na problema. Anong problema? Tanong ni Dang Tang. Ipinaliwanag ni Baekchun, wala kaming intensyon na makialam, pero hindi ba sinasabi ng mga tao rito na gusto nilang i-verify ang trip? Kaya ano ang problema sa lakas na iyon? Sino ang nangangahas na subukan ang third generation disciples ng Hua Sect? Susubukan ko muna ang lakas nyo, hindi ba patas iyon?
Halika rito, hayaan mong subukan ko muna ang lakas nyo, kung hindi, huwag kayong manggahas na hawakan ang junior brother ko. Usapin ito ng Tang sect, hindi namin papayagan ang anumang pakikialam, sabi ni Dang Tang. Natakot si Chu Kiet at sumigaw, kapatid. Si Chung Mayang, na hinahawakan sa braso, ay tumawa ng malakas, sinabihan akong huwag gumawa ng gulo, pero gumawa pa rin ako ng gulo. Nagkagulo na talaga ang sekta. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Dang Tang, nababaliw na ba ang mga tao ng Hua sect? Ginagawang biro ng Hua sect ang pamilya Tang. Parang makapangyarihang sekta ang Hua sect, para protektahan ang isang disipulo, nangangahas kayong harangan ang daan ng sekta ko. Sa tingin nyo ba makakayanan nyo ang mga kahihinatnan? Nagkibit-balikat si Baekhyun at ngumiti, laging pinuprotektahan ng Hua sect ang kanyang mga disipulo ng walang kalkulasyon, iyon ang priority, kaya hindi kailangang mag-isip ng 2 beses dahil halata na kailangan naming gawin iyon. Parang hindi ganoon ang pamilya, at kahit mangyari iyon, kahit masira ang Hua sect dahil dito, walang isang disipulo ang sisisihin ako, iyon ang Hua sect. Nagbulungan ulit sina Yunjong at Lula Tu, sisisihin kita, kapatid, talaga. Masayang ngumiti si Chung Mayang. Binalak niyang gawin ito ng mag-isa. Bitawan niyo ako, lihim siyang naiinis. Kayong mga Dam Masters, sa puntong ito, hindi niyo kayang manahimik. Biglang nagtanong si Chung Mayang, pero bakit nag-aaway ang mga kapatid? Mula ngayon, ang senior brother ay nagmamadali na pasulong, pero usapin ito ng pagkuha ng senior brother. Alam kong may ambisyon ka sa mga bagay na ito, pero sapat na ang pagiging cool mo, at napaka-cool mo, pero ngayon, kailangan mong bigyan ng pagkakataon ang iyong mahusay na senior brother na magpakitang gilas. Matagal na siyang hindi nakikita ang kanyang mga ninuno. Kumunot ang noon ni Baekhyun, anong ibig sabihin ng batang iyon? Ang pamilya Tang. Ang pamilya Tang ay sikat sa kanilang lason at mga hidden weapons, kahit ang mga bihasang masters ay nahihirapang harapin sila. Kahit ang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan, napakapanganib ng kanilang martial arts, pero para kumuha ng mga taong may maliit na karanasan sa tunay na labanan, nakikipaglaban sila sa mga sikat na tao sa larangan. Nag-aalala siyang nagtanong, hindi ba masyadong mapanganib iyon? Nagbigay ng katiyakan si Chung Mayang, okay lang, okay lang. Sabi nga nila, kahit ang mga fierce tigers ay itinutulak ang kanilang mga anak sa bangin para turuan sila, kaya natin sinasabing superior. Nakawala na si Chung Mayang, hawak ang bote ng alak at nakatayo lang. Napagtanto ko na sa karamihan ng mga sekta sa mundo, hindi laging mabuti ang pagprotekta at pag-aalaga sa isang tao. Kung gusto mong protektahan ang isang tao, kung gagawin ng mga junior defenders ang lahat para sa kanila, pareho lang iyon ang pag-aalis sa kanila ng karanasan at mga pagkakataon. Master, sa tingin mo ba mahina ka sa pagkuha ng senior brother? Hinding-hindi ka matatalo, kahit sa mga thug na ito. Sa pagtingin sa kanyang tiwala at nagpapatibay ng ngiti, napagtanto ni Baekhyun na ang sinabi ni Chung Mayang ay nagpapakita ng tiwala niya kay Chu Kiet. Tama iyan, gaya ng inaasahan, malamang may malabo akong pagdududa tungkol sa lakas ni Chu Kiet. Uminom si Chung Mayang at nagreklamo, kung matatalo siya, hindi niya magagawa iyon. Napakarami kong pagsisikap at pinakain ko siya ng napakaraming sibuyas. Bumantong hininga si Baekhyun, walang masabi. Kung hindi lang sa huling pangungusap na iyon, medyo maaantig ako. Lumingon si Baekhyun at sinabi kay Chu Kiet, tama iyan, senior brother. Tumingin si Chu Kiet kay Baekhyun, may biglang pumasok sa isip ni Baekhyun, Chung Mayang? Kung si Chung Mayang ang haharap, baka madaling malutas ang usaping ito, pero hanggang kailan? Kailan tayo makakatakas? Chung Mayang Shadow, hindi natin laging maaasahan si Chung Mayang na lutasin ang lahat. Ayokong maging pabigat sa Hua sect. Alam kong hindi ako maihahambing kay Chung Mayang ngayon, kung may ganoong pag-iisip ako, malamang hindi ako sumama sa iyo sa Yunnan,
pero gusto naming maging kapaki-pakinabang, iyon ang pinakamababang kondisyon para makasabay kami sa lahat. Matatalo, hindi iyon problema, usapin ito sa pagitan ko at ng pamilya Tang ng Sichuan, kaya kailangan kong lutasin ito ng mag-isa, iyon lang. Parang nakapagdesisyon na si Chu Kiet, nagsalita siya, kapatid, naiintindihan ko ang sinabi ng kapatid ko, pero kailangan kong harapin ito. Tumingin ng diretso si Baek Chun sa kanya at nagtanong, kaya mo ba? Ngumiti si Chu Kiet at sumagot, disipulo rin ako ng Hua sect. Pagkarinig niyon, ngumiti si Baek Chun, tinapik ang kanyang balikat ng matatag, parang nagpapahayag ng tiwala, sige. Humakbang pasulong si Chu Kiet. Nagulat si Dang Tang at nagtanong, kumusta ka? Hindi ba ako ang taong gusto niyo mula sa simula? Kaya hindi ba etikal na labanan kita? Matagumpay siyang napagalit ni Chu Kiet. Mula sa kanyang manggas, kumuha siya ng guwantes at isinuot ito. Nang makita iyon ni Patriarch Chu, hindi niya napigil ang magulat, iyon. Ang pagsusuot ng green leather punch flute ay senyales na gagamit ka ng lason at babala rin na hindi ka magiging maluwag sa iyong kalaban sa laban. Hindi, kailangan nating pigilan ito, nasa peligro ang bata. Namutla siya at nauutol, young Master Tang. Malakas na binigyang diin ni Chu Kiet, tatay. Nagulat at nanghina ang Patriarch Chu. Ipinaliwanag ni Chu Kiet, hindi lang ito negosyo ng Forces Chamber of Commerce, negosyo rin ito ng Hua sect. Mga magulang, pakitiwalaan at hintayin niyo ako. Tumingin siya sa kanyang anak ng ganoon, sa huli, nag-aatubili siyang pumikit at tumanggap. Itinaas ni Chu Kiet ang kanyang kamay para kalagan ang kanyang orihinal na bond, itinali ito pabalik sa kanyang dating estilo, nagpalit din siya ng maayos na damit, binuksan ang kanyang shirt para ipakita ang kanyang dibdib, at nagdesisyon. Pamilya Tang ng Sichuan, may panahon na ang pangalang Pamilya Tang ay simbolo ng takot at terror para sa akin, parang hindi malalampasang pader, parang sumpa, laging nakabitin sa ulo ko mula nang ipanganak ako, anak ng isang mangangalakal sa kapital, pero iba na ngayon. Tinatanong niyo kung ano ang natutunan ko mula sa Hua sect, napakarami niyo na hindi maipahayag sa mga salita. Kinuha niya ang kanyang espada ng may sigla. Ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng espadang ito. Sa kabilang banda, tapos nang isuot ni Dang Tang ang green envelope fist at flute, itinaas niya ang kanyang ulo, ikinuyom ang kanyang mga kamay, at yumuko bilang ritual para batiin ang kanyang kalaban. Malapit nang magsimula ang martial arts competition sa pagitan ng dalawa. Tahimik na ikinuyom ni Dang Tang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang shirt. Si Zhou Gul ay puno ng konsentrasyon sa mga mata ng kanyang kalaban, malinaw na nakikita ang kanyang imahe. Bahagyang gumalaw ang kamay na nakasuot ng green envelope fist. Biglang nagsalita ang mga junior brothers Dang Tang at Dang House, Kuya, bakit ka gagamit ng buffalo knife para pumatay ng manok? Hayaan mo akong pumunta kung hindi pa umaaksyon si Hoin Kim at nakipaglaban ka na. Natatakot akong hindi iyon maganda. Naisip ni Dang Tang. Tapos, tinanggal niya ang envelope at inilagay sa tabi. Hindi niya nakalimutang magbabala bago iyon, huwag kang magpigil. Siyempre, nagbago ang kalaban ni Zhou Gul. Lumabas si Tang Hao para lumaban, nakatago pa rin ang kanyang kamay sa manggas. Pareho ang kanyang mga galaw sa naunang galaw. Pareho pa rin ang kanyang mga galaw sa naunang galaw. Maingat na nagmasid si Zhou Gul. Kakaibang poster, nakatago ang parehong kamay sa kanyang manggas. Kahit hindi ko pa personal na nasaksihan ang mga martial artist ng Pamilya Tang ng Sichuan, narinig na ng lahat ang tungkol sa espesyal na hidden weapon na ito. Sa unang tingin, walang nakakasakit na hitsura, parang hindi masyadong mapanganib, pero kung malinaw mong alam ang kanilang mga katangian, hindi mo pwedeng baliwalain ang mga legal fees na ito, dahil lahat ng kanilang hidden weapons ay pinapakawalan mula sa kanilang manggas. Yumuko siya at nagpakilala, ako si Tang Hao mula sa Pamilya Tang ng Sichuan.